Alright, welcome back mga ka-Johnny. At nandito naman pong muli ang inyong lingkod ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, mga ka-Johnny, sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ng linggo. At God bless sa ating lahat. At kung kayo ay mga namang problema sa mga ola ninyo, huwag kayong masyadong pa-stress, huwag masyadong pa-depress. Mga ka-Johnny, walang nakukulong sa utang, walang nangyayaring masama sa utang sa ola. Mga ka-Johnny, tandaan ninyo. Sobrang init nga pala, no? Ilang araw na. Kaya yung pawis ko talagang inam, oh. Kahit kaliligo ko pa lang. So yun mga ka-Johnny, ha, tandaan niyo sinabi ko, huwag kayo masyadong magpapa-stress, huwag kayo masyadong magpapadala sa depression sa utang ninyo sa ola. Kahit na sinasabi ng mga ola na yan, mga origins, mga text nila na ganito na ipapakulong ka, demanda ka, bibigyan ka demand letter, huwag kayo matakot sa demand letter. Demand letter is just paalaala o reminder na naniningil na sila sa utang natin. Pero kahit naman gawin nila yun ay ebidensya na kailangan nilang gawin o ibigay doon sa borrower para kung sakaling magpapay sila ng small claims case sa atin, yun lang ang gagamitin ng ebidensya. Pero hindi nila gagawin yan, tandaan nyo. Kasi pag nalaman ng korte na gano'n kataas yung interest na ipinapataw nila, yung judge magdedesisyon dyan na ibaba ang ating mga utang sa tamang interest na kailangan lang nating bayaran, mga ka-Johnny. Kumbaga, parang kung magkano lang ang binigay ng gobyerno, ng batas ukol dyan sa mga utang natin na ang alam ko nga dyan is 6% per annum kasi ang mga bangko talaga hindi ganun kataas per area na hindi yan per month, hindi yan per 7 days, mga ka-Johnny. Kaya ang bibigay lamang dyan ng korte o ng judge ay ang nararapat na interest. Kaya kung magpapile sila ng small claims case sa ating mga borrower ng mga ola, malamang sa alamang sablay. Yun din ang pinayo sa amin ng attorney doon sa PNP. Nung huli kaming pumunta, last June pa, mga ka-Johnny. Mas mabuting magdemanda yung mga ola kung kaya talaga nilang harapin yan dahil mahahalukay pa pati ibang dokumento ng ola agency niya, no, ng ola apps na yan. Kasi hahanapan sila ng BIR, ng kung ano-ano pa mga dokumento para patunayan na sasabihin nilang legal ang pamamaraan nila ng pag-interes at pangongolekta. Paano kung may harassments pa? Di sablay na mariread sila, mga ka-Johnny, di ba? Hindi nila gagawing igisa ang sarili nilang mantika. Tayo ang ginigisa ng mga ola na ito sa sariling mga mantika natin, mga ka-Johnny, ha? So ito, may nakakita akong noong nakaraan ko ito napansin, may pautang peso, di ba? Alam natin yung pautang peso isa Philippine Microdebt Financing Corporation. Noong nakaraan yung na-raid yung NBI, di ba? Pautang peso yon. Pero bakit may iba pang pautang peso raw? Yung LHL yata, kung doon nagkakamali na sa option nakita ko, nakadirg ako, search ako ng kaunti, napahalukay ako dito. Totoo nga, dalawa silang pautang peso na yung isa is under ng LHL at yung isa yung nakaraan na raid nung NBI na kung saan sa under naman siya ng Philippine Microdebt Philippine Microdebt Financing Lending Corporation. Yung iba yung basta yung huli natin sa narin ng NBI, yun mga ka-Johnny, naniningil. Ngayon syempre naguguluhan yung mga borrower dahil nangutang sila sa parehas sa pangalan. Ngayon natitignan ko sa SEC, talaga nga magkaiba sila dahil magkaiba rin ang number, pero questionable pa rin kasi pag maningil tong isa na na-raid, syempre hindi mo nababayaran dahil nga revoke na yan diba? Kung kailangan na sabi ka, pasensya na kung ganito ko na ganito wala ko isa na ko dahil nga na-raid, diba? Bawal na sila mangolekta, illegal na po ang lisensya. Kumbaga wala ng lisensya ang Philippine Microdebt na under nila, mga pautang peso, mga cash ka, mga kung ano-ano. Basta yung under ng Philippine Microdebt is wala ng karapatang maningil dahil sarado na sila dahil sa illegal na gawain. So yun mga ka-Johnny, si LHL, hindi ko sure kung ito iba talaga o baka maaring gawing pang part lang nung kabilang ola na sabihin ay under, tapos na kami pero yung pautang peso ng LHL is pwede maningil. Ngayon mapapaisip tayo di ba? Pero isa lang ang alam ko. Kasusunod yung sinain ko sandali lang. Ayun nga, dyan na, sunog nga. Lumakas bigla yung kalan. Hindi ko alam kung bakit nasisira na kasi yung pinitan namin, mga ka-Johnny. Kailangan palitan. Nagulat ko bilang nilang amoy. Pasensya na talaga, mga ka-Johnny. So, yun, mga ka-Johnny, diba? Yung LHL, na sinasabi niya, may nakita kasi akong nag-post doon sa LHL. Hindi ko na nahanap, baka nabura. Hindi ko na screenshot, sayang. Makita ko sana sa inyo na hindi raw sila yun na-raid nung nakaraan ng NBI dahil iba raw silang company o iba silang corporation, mga ka-Johnny. So yun, dahil nga sa ganun, napaisip ako, kahit sabihin mo magkaiba para sa akin,
magkaiba kayong kumpanya, pero parehas kayong gumagawa ng illegal interest rate na paniningil, is parehas pa rin kayong sasablay doon sa tinatawag na unfair debt collection practices. Siyempre, tsaka yung sa SEC number 3 na kailangan is, alam ko yung sinabi ng huling rate dun sa Pasig, sabi ng attorney ng SEC, kailangan is 0.5% per day or 15% per month lang dapat. Kung lalagpas ka pa rin doon, di illegal interest rate pa rin yun, mga kadyani. Siyempre, at di rin natin masabi kung na haharas ditong LHL na pautang peso. So, isa lang ibig sabihin niya, tsaka isa lang din naman ang naging sagot ko para dyan. Dahil ang sabi sa amin sa PNP, iisa lang halos ang may-ari niyan, kundi mga, alam niyo na, mga taga-ibang bansa, mga Chinese na may hawak na hindi naman talaga tumitira rito, kundi nagpapa-operate lamang sila dito ng mga Pilipino kung saan nagiging supervisor lang, managers ng kanilang kumpanya, at ang mahuhuli lamang dito sa Pilipinas ay yung mga under lamang ng mga Chinese na involved dito, mga kadyani. No? So yun ang sinabi ng kapulisan na nasa PNP kami. Kaya kung medyo magtatanong kayo kung bakit nanginingil pa rin si pautang peso, ay malamang yung si LHL yan. At kung si Microdot ay may kasong panibagong harapin yan. Dahil syempre bawal na nga sila mag-operate, nanginingil pa rin sila. So yun, mga kadyani, sana nakatulong yung aking konting informasyon sa inyo. Kaya kung magtatanong kayo, tignan nyo yung apps ninyo kung anong financing yun, kung anong lending company yun. Baka nakalagay sa apps doon sa may mga about nila, doon may nakalagay namang about Just Ola. Pagka binuksan nyo yung apps na yan, makikita nyo naman kung saan sila under, kung Philippine Microdot o yung LHL, mga kadyani. Tignan nyo para makasigurado kayo kung anong pautang peso yan na pasok ninyo. So yan, mga kadyani, sana nakatulong tong advice ko sa inyo. Tandaan nyo, kung di pa kayo nakasubscribe sa akin, subscribe kayo, like, share video para sa mga kapwa natin mga Ola victim na nagkakaroon ng problema, baka sakaling makatulong ang aking mga video sa inyo. So, hanggang sa muli, ito ang inyong kadyani ng Janitor TV, at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang Ola.